Maaring maganap ang negosasyon ni na Vladimir Putin at Vladimir Zelensky sa Estados Unidos sa paanyaya ni Donald Trump at magiging mahirap para kay Vladimir Putin na tumanggi sa ganitong format. Mukhang-mukhang itinutulak ngayon si Putin sa panibagong bitag parang dagang nasukol. Si Vladimir Zelensky ay naglalaro ng isang diplomatikong laro kung saan halos wala nang magagandang panalong galaw si Putin. Kamakailan, gumawa ang Pangulo ng Ukraine ng hakbang na nagbago sa usapan tungkol sa kapayapaan. Hindi lang basta muling inimbitahan ni Vladimir Zelensky si Vladimir Putin sa negosasyon. Hindi, nagsimula siyang pumili ng lugar at forma ng pag-uusap para ang pagtanggi ni Putin ay magmukhang lubhang kahiya-hiya. Nasa mga detalyeng ito ang diwa ng kasalukuyang sandali at dahilan kung bakit pinag-uusapan sa Europa ang posibleng pagsisimula ng negosasyon ngayong tag-init. Ako si Oleg. Ako si Alexei Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento at siguraduhin mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Ngayon mga katotohanan muna, sinabi ni Volodymyr Zelensky na sa isang pag-uusap sa telepono kay Donald Trump noong Hunyo 14, tinalakay nila ang posibilidad ng pag-organisa ng isang 3 panig na pagpupulong ng mga lider ng Russia, Ukraine at Estados Unidos sa teritoryo ng Estados Unidos ng Amerika. Dagdag ko na lang halimbawa sa mismong Alaska. Ang paraan ng pagkakabigkas niya ay inilalantad mismo ang Estados Unidos ng Amerika. Dagdag ko na lang halimbawa sa Alaska mismo. Ipinapakita ng kanyang bigkas ang tunay na layunin. Maaring maisayos ang ganitong pagpupulong sa Estados Unidos ng Amerika sa isang paraan na mas mahirapan si Putin na tumangi, lalo na kay Pangulong Trump. Ito ang mahalagang detalye. Ipinapasa ng Ukraine ang pasaning pagtanggi. Kung ayaw ni Putin sa negosasyon at sinabing wala itong saysay, hindi siya tumatanggi kay Zelensky, kundi kay Donald Trump mismo. Ibig sabihin sa taong hayagang sinasamba ng Kremlin bilang nag-iisang matinong katuwang sa kanluran. Sa ganitong sitwasyon, si Putin ay nag-iipon lang ng sariling pagtanggi sa negosasyon na dapat mag-udyok kay Donald Trump na simulan ng patamaan ang walanhiyang muka ni Vladimir Putin. Kasabay nito, may isa pang linya, ang linyang Europeo. Ayon sa ulat, tinalakay ito ng Ukraine kasama ang Estados Unidos at Pransya. May posibilidad ng pagpupulong kasama ang mga Ruso at Putin sa gilid ng G7 summit na may lahat ng demokratikong bansa sa mga araw na ito. Diretsang ipinaliwanag ni Zelensky ang lohika ng platapormang ito. Sa G7 summit ngayon, naroon sina Donald Trump, Macron, Starmer, Merz at ang leader ng Canada. Ibig sabihin, mga Europeo kasama ang Amerika. At ito ay isang napakagandang pagkakataon para magsama-sama silang lahat kasama si Vladimir Putin. Umupo sa isang malaking mesa at sa wakas, magsimulang pag-usapan at magkasundo tungkol sa lahat. Paalala lang, ang summit ay ginaganap mula Hunyo 15 hanggang 17 sa Evian, Pransya sa tabi ng lawa ng Geneva. Sabi ni Zelensky, pumayag ang Estados Unidos na imbitahan si Vladimir Putin sa pagpupulong na posibleng magsimula sa Lunes. Ayon sa mga source, ang imbitasyon ay pinadala ng sabay-sabay sa iba't ibang channel, sa pamamagitan ng mga tagapamagitan, diplomat, intelihensya at direkta sa Russia. At si Putin ay nagpapakabusog na naman. Pasensya na, nadumi siya. Sa antas ng retorika, may sagot pa rin na narinig at ito ay talagang kapansin-pansin. Sabi ni Peskov, hindi naman daw sila direktang inimbitahan doon. Aniya, walang direktang kontak ang Kiev at Moscow ukol sa pagpupulong sa G7 summit. Pero hindi niya binanggit na ang imbitasyon ay dumaan pa rin sa mga tagapamagitan, diplomat at kahit sa intelligence. Pagkatapos, inulit ni Peskov ang dating pahayag, kung handa si Zelensky na pag-usapan ito ng seryoso at responsabal, pwede siyang pumunta sa Moscow at tatanggapin siya roon. Ibig sabihin, ang tanging lugar na kinikilala ni Putin ay ang kabisera ng bansang agresor kung saan imposibleng pumunta ang pinuno ng bansang nakikipagdigma ayon sa lohika. Gaya ng naiintindihan ninyo, hindi ito isang paanyaya para sa pag-uusap. Ginagawa ito para iwasan ang pag-uusap ng hindi napapahiya at para ipakitang malakas pa rin ang pinuno sa mga taga-suporta ng Russia. Parang tingnan ninyo. Inanyayahan ko si Zelensky sa Moscow pero di siya dumarating. Pero sa totoo lang, naiintindihan ng mga matinong tao na ito ay duwag lang. Malinaw kay Putin na ayaw ng kahit sino pumunta sa mabahong Moscow at hindi talaga pupunta roon. Kaya sinasabi niya, pumunta ka sa Moscow. Pumunta ka sa Moscow. Sige, natatakot ka ba?
Ang tanong dito, lahat ng digmaan ay palaging nagtatapos sa negosasyon sa neutral na teritoryo. Diretso nilang sinasabi kay Putin, tara, magkita sa neutral na lugar. Sabihin mo lang ang oras at lugar. Walang pupunta sa mabaho mang Moscow, kalimutan mo na yan. Pero duwag si Putin, parang batang naihi sa salawal. Ngayon, ito ang mahalaga. Bakit ayaw makipag-usap ni Putin? Magkaiba ang pahayag ng Kremlin at kandoraning analyst. Ang bersyon ng Moscow ay umiikot sa Alaska. Kagabi lang Hunyo 15, sinabi ni Lavrov na umaasa ang Russia na matutupad ang mga napagkasunduan ni Putin at Trump noong Agosto 15 na nakaraang taon sa Anchorage. At na ang mga pangunahing bahagi ng kasunduang ito ay inialok mismo ng Estados Unidos at tinanggap lang ito ni Putin. At kung wala raw ito, ayaw na raw ni Putin makipagkita o makipag-usap kanino man. Ang problema, wala namang inilatalang teksto ng mga kasunduang ito sa Alaska. Hindi inilalantad ng Russia sa publiko ang tunay na napagkasunduan. At ang pinakakaraniwang interpretasyon, inuulit ko, interpretasyon, ay na parang pumayag si Trump na ibigay sa Russia ang buong Donbas. Kahit si Trump ay tahasang itinanggi ang pag-iral ng naturang kasunduan. At dito pumapasok ang mekanika ng laro ng Kremlin. Sinusulit ng Moscow ang kawalan ng opisyal na dokumento para sa sariling kapakinabangan upang pauliang iugnay sa pulong na yon sa Alaska ang nilalamang pabor sa kanila. At ipakita ang Rusya na handa sa kapayapaan bilang panig na di umano no'y tusong niloloko. Ito rin ang ginawa ng maruming Rusya na ginamit di umano ang isang pasalitang pangako na hindi palalawakin ang NATO sa silangan bilang dahilan ng pag-atake sa Ukraine. Uulitin ko, kapag sinasabi ng mga Ruso na nangako ang NATO na hindi magpapalawak sa silangan, laging tanong, nasaan ang dokumento? Sabi ng mga Ruso, pinangakuan daw sila ng pasalita. Pinangakuan kami ng pasalita at hindi tinupad ang pangako. Kung may pangakong ganoon, walang nakakaalam. Ganoon din mayon sa Alaska. Kung may kasunduan sina Putin at Trump sa Donbas, wala ring nakakaalam. Walang dokumento. At ngayon, sinasabi ng mga Ruso, pinangakuan kami ng pasalita na ganoon ang mangyayari. Kaya hinihintay namin ang pagtupad sa mga kasunduang, maaaring hindi naman talaga naganap. Iba ang pananaw ng mga kanluraning sentro ng pagsusuri. Halimbawa, ayon sa Institute for the Study of War. Patuloy na ipinapakita ng Ukraine ang kanilang kahandaang makipagkita ng mga lider, samantalang ipinapakita naman ng Kremlin ang patuloy na paghahangad sa pinakamataas na layunin sa digmaan at lubos na kawalan ng kagustuhang makipag-usap. Sa liham ni Zelensky noong Hunyo 4 na may alok na tigil putukan at pagkikita, sagot ni Putin na nabasa niya ito pero wala siyang nakikitang saysay sa pagkikita. Ayon sa Institute for the Study of War, wala ring inilabas na pahayag o komunikasyon ang Estados Unidos at Rusya kaugnay ng di umano'y kasunduan sa Alaska. At paulit-ulit na sinasamantala ng Kremlin ang kawalan ng mga opisyal na dokumento. Ang ugat ng problema ay ang baluktot na pananaw sa mundo ni Vladimir Putin na siyang pinaka-nakababahalang bahagi ng kwentong ito. Patuloy pa ring naniniwala si Putin na tiyak ang tagumpay ng Russia sa digmaan sa kabila ng mga datos na nagpapakita ng kabaligtaran. Direktang inilalahat ng parehong Institute for the Study of War ang kanilang pagsusuri. Hindi tugma ang pahayag ni Putin tungkol sa labanan sa aktwal na sitwasyon na nagpapakitang hindi siya binibigyan ng tapat na impormasyon ng militar ng Russia tungkol sa tunay na kalagayan. Sa madaling salita, ang taong may hawak ng pagtatapos ng digmaan ay nagdedesisyon batay sa pinalamuting ulat ng sarili niyang mga general. Dahil dito, ayon sa pagsusuri ng mga analista, ang ayaw ni Putin na bawasan ng gastusing militar at tapusin ang digmaan ay nagpapakita na naniniwala siyang kaya niyang manalo sa malapit o katamtamang panahon. Pero, ganoon din nung simula ng 2025, pero hindi pa rin nanalo si Putin hanggang ngayon. Pero, lalong humihirap ang sitwasyon para sa Kremlin ayon kay Zelensky at pinatutunayan ito ng mga datos. Ngayon, malinaw na sinabi ni Zelensky na hawak na ng Ukraine ang mga kinakailangang baraha. Sinubukan ng mga tropang Ruso sumugod sa 12 direksyon noong Tagsibol at Tagginit, ngunit halos lahat ng lugar ay nawala nila ang inisyatiba. Ang mabagal na pag-usad ng mga Ruso ay makikita lang sa 2 o 3 bahagi, kung saan maraming sundalo at kagamitan ang itinipon ng Russia. At dito nabubuo ang magandang simbolikong parirala, masasabi ko, sa taong 2025. Sinabi ni Trump kay Zelensky sa White House na wala raw baraha ang Ukraine sa digmaang ito.
Ngayon, parang sinasagot ni Zelensky na mayroon na silang mga baraha. Sabi niya, mas maganda ang kalagayan ng Ukraine kaysa Russia sa medium at long range na pag-atake. Ngayong taon, nakatakdang gumawa ng humigit kumulang 10 milyon na drone at kaya pang dublihin ito hanggang 20 milyon dahil sa kapasidad. Pero kailangan ng pondo para dito. Tinawag din niyang haligi ng katatagan ang bisisyon ng mga kasosyo na maglaan ng 70 bilyong euro mula sa Europa. At itong militar na kalagayan ang tunay na sagot sa tanong kung bakit iniiwasan ni Vladimir Putin ang negosasyon. Simple lang ang lohika. Ang bawat negosasyon ay nagtatakda ng kasalukuyang kalagayan at para sa Rusya, ito ay palala ng palala bawat buwan. Ano ang ibig sabihin nito? Nasusunog ang mga oil refinery at terminal at pinakamababa sa 16 na taon ang pagproseso ng langis sa Rusya. Ang gastusin sa militar ay umaabot na sa kalahati ng budget ng Rusya. Ang pagupo sa mesa ng negosasyon na yon. Ibig sabihin, inamin na ang Blitzkrieg ay naging digmaan ng pag-ubos na nalulugi ang Rusya sa ekonomiya. Kaya pinipipili ng Kremlin ang taktika ng pagpapalawig sa ilalim ng kunwaring mga kasunduang wala namang nakakita. Kung magkakaroon ng negosasyon sa malapit na hinaharap, halos tiyak na hindi sa summit ng G7 at malamang hindi rin sa Estados Unidos ng Amerika. Tinutulak ng mga lider ng Europa si Trump na dagdagan ng presyon sa Rusya at suportahan ang magkasanib na produksyon ng mga drone para sa Ukraina. At dito talaga nakasalalay ang pinakapunto ng lahat ng nangyayari nitong mga nakaraang araw. Inililipat ng Ukraina ang diplomasya sa isang paraan kung saan bawat pagtanggi ng Moscow ay hayagang itinatala sa harap ni Donald Trump at ng buong Europa. Ibig sabihin, hindi na nakikiusap si Zelensky bagkus naglalagay siya ng mga patibong ng pagiging magalang, isang konsepto sa diplomasya na anuman ang gawin ni Putin para makaiwas ay magmumuhang tumatakas siya. Masasabi nating hindi talaga magsisimula ang negosasyon sa malapit na hinaharap, hindi dahil walang alok o lugar, kundi talagang hindi pa ito mangyayari dahil lang natatakot talaga ang tao sa Kremlin na aminin na isa na siyang matanda, mahina at uugod-ugod na lolo na talo na. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito. Lubos akong magpapasalamat sa inyo para dito. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.